Hello again. It's me again, Marcos Lakian, one of the tech interns here at CSPB. And I hope may natutunan po kayo sa part 1 ng video na ginawa ko sa pag-post ng forum sa inyong subjects po. So, for this video naman po, part 2 is yung paano naman po mag-post ng assignment. So, dito po ulit tayo sa may subjects. Pasok ulit ako sa sandbox ko. Um, Gaya po nung sa forum, may nagawa po ako example, pero gagawa pa rin po ako ng panibago para mas makita nyo po kung paano. So, dito lang po yan. For demo, pinindot ko lang po to section na to. And dito, add an activity or resource. So, yung assignment po, ito lang sa unahan. Pero napakarami po kasing functions nito or mga features. So, ito po, assignment. And re-rename lang po natin yan. Rename ko po ng demo, assignment. And description po, kung ano po yung nilalaman ng assignment nyo. For example, kung ako ng description is answer the questions in not more than 5 sentences. Well, for example po, yun lang yung description ko. And then activity instruction, pwede rin po kayong maglagay niyan. Ito na lang din po lagay natin. Answer. Tapos, pwede po pala dito na, for example, yung assignment nyo is, dito nyo lang talaga gagawin. Dito na lang po kayo mag-type. Nyari, ganyan. Sasagot ko po lalagay po tayo dyan ng question. Number 1, what is your name? Number 2, where do you live? Ganyan po. Tapos, if naman po gusto ninyo is meron na po kayong ready na assignment, ready-made na, nasa PDF file, pwede po kayo mag-upload ng file para po mas madali. Right, ito po example. Pipindutin nyo lang po itong file logo dito sa ibabaw. And then, upload file lang po, upload file. Choose file. And lalabas na po yung files nyo sa PC kung saan po kayo kuha. Dito po mag-example na lang ako mag-upload ng kahit ano. Dito po, saan ba yun? Desktop. Dito po. Example, mag-upload ako ng isang PDF file. Ayan po. And upload lang po. Upload this file. Okay, meron na po dyan. Nakapasok na. And dito naman po tayo sa settings ng assignment natin. So, yung availability po, allow submissions from kung kailan po mag-i-start ngayon, March 18. So, naka-default naman po siya na 1 week. And if ever po na gusto nyo palitan, click nyo lang po. Gusto nyo po, if example, gusto nyo po 1 day submission. So, 19. Tapos, meron din pong time. So, again po, yung due date is yung due date lang ng pagpapasahan and pwede pa po sila magpasa and mamark po ng date kapag lumagpas sa due date po. And yung cut-off date naman po is kapag po ito yung in-enable nyo, for example, cut-off date po is March 20. Hanggang March 20 lang po sila makapagpasa ng 8:58. Pero, hindi na po sila makakapagpasa. Maka-close na po yung assignment. So, hindi na po sila makakapag-submit at mamamark na late. Yun po yung difference nila. Sa due date, mamamark na late, pwede pa magpasa. Sa cut-off date naman po is, hindi na po. And may settings din po dito na remind me to grade by, maglalagay lang po kayo date dyan kung kailan nyo po gustong i-grade yung mga assignments. And yung time limit po, hindi naman po ito mahalaga sa assignment. Sa pagsagot lang po kasi ito for much better po ilagay ito sa quizzes. Kung gaano lang po nila katagal pwedeng sagutan yung quiz. Ganun po. And submission type, pwede po may online text. So, yun po yung parang i-comment lang nila dun sa mismong post nyo. Pero, hiwalay-hiwalay naman po yun malalabas sa account nila. And, pwede rin po natin i-enable yung file submission. Check nyo lang po itong box dito sa file submission. And, word limit, kung ilan pong word gusto nyo. Kung if ever lang po na gusto nyo, by choice naman po yan. Number of uploaded files. Kung ilang files lang po yung pwedeng upload. So, may maximum na 20. Napakadami, parang libro. And, saan pa ba?
Maximum submission size lang po yan ng ano. Much better po na max na po para di mahirapan. And sa accepted file types naman po, for example, gusto nyo is PDF file lang or mga Word, ganon, yung text lang po or videos, yung yan. Pwede nyo rin po piliin dito. So, choose lang po. And ayan po, lalabas po siya dyan. Pwede pong all file types, pero hindi naman po siya recommendable. Mas maganda po siguro if document types lang. For example, doc, PDF, mga ganun. And for example, gusto niyo po may specific na file type po talaga kayong gusto. Let's say na PDF file lang para hindi po may iba yung format nila. Pag pinasa nila, yun pa rin po yung format na dadating sa atin. Check nyo lang po, PDF file. Ito po, PDF. And save changes. So, yun po. Naka-PDF lang po siya. Naka-specific po siya na PDF file lang yung pwedeng ipasa ng mga students. So, kapag po nag-try sila magpasa dyan ng iba, hindi po mapapasa yon or mag-error kasi po wrong file type. Ganun. And marami po ulit settings dito pero hindi na po namin to masyadong in-explore. So, ito po pala yung sa grade. Hindi ko po ito kayang i-demonstrate kasi hindi ko po masyadong naintindihan yung sa user manual. At baka po may mali akong masabi pa. Kaya po, hindi ko na lang po siya i-demo. I leave it to the expert na lang po. Kasi baka may mali pong masabi. And yun lang po, restrict access. Katulad lang din sa forum for the students. Kung gusto nyo po i-restrict yung access na may count lang or may students lang na pwedeng makapag-access ng ng assignment na. And then after po maglagay is save and display. Pag kompleto na po, ayan po, lalabas. Ito po yung assignment natin o assignment overview. Open po siya ngayon, Tuesday, 12 midnight, kanina pa. And due date niya po is sa Wednesday ng 12 a.m. So, ang submission po niyan is up to Tuesday, 11:59 p.m. sa gabi po. Ayan. Kita po yung nilagay natin description. Answer the following question in not more than 5 sentences as may in-insert po tayong PDF. And ito po yung sa grading summary. And hindi ko naman po na libot. And yung time remaining pala, kita rin po dito kung hanggang kailan pa po, ilang oras po or yung countdown ng assignment, kung hanggang kailan magpapasa. So, ito po yan. Kita po dito yung overview ng assignment. Ito po. Demo assignment. Ito po yung description. So, yun lang po ulit. Maraming salamat.